Tito Densyo Love Stories presents Owned by a Mafia. Written by Jera. Bilisan mo ang kilos, Vanes! Pinapakain ka namin dito kaya ayusin mong trabaho mo! Galit na naman si Mona, ang hindi niya tunay na ina, ngunit kumupkup sa kanya mula sa bahay ampunan. Bilang ampon ng pamilyang Adams ay kailangan niyang sundin anuman ang ipag-uutos nito sa kanya. Masyadong malaki ang utang na loob ni Vanes para tumanggi sa mga ito. May pupuntahan po ba kayo? Mahinhin na tanong niya nang mapansing bihis na bihis si Mona. Magkakaroon kami ng espesyal na party dahil marami na ang nagkakainteres sa mga produkto ng kumpanya. Ang ama niyang si Kaloy na galing sa itaas ang sumagot. Tumango lamang si Vanes. Ano po bang maitutulong ko sa inyo? Kailangan ko po bang sumama? Oo naman. Kulang ng waitress ang party kaya ikaw na lang dumagdag. Nakangiting singit pa ng kuya niyang si Fred. Muli ay tumango si Vanes. Ano pa nga ba ang aasahan niya sa mga ito? Kung sakaling sasama siya ay sa pagiging katulong lang naman ang mapupuntahan niya. Gayunpaman ay nagpapasalamat pa rin si Vanes at nakakasampa pa rin siya kahit saan pumunta ang pamilya. Halika nga rito! Tawag ulit ni Mona sa kanya. Siguraduhin mong iinumin mo yung gamot mo pagkatapos kumain ha. Dagdag pa nito. Tumango naman si Vanessa at ngumiti. Opo mama, salamat po sa pagpapaalala. Sinusunod niya ang lahat ng bilin ng mga Adams. Mas mainam kung mabilis niyang magagawa ng tama ang lahat. Nang sa ganun ay hindi siya mapapagalitan. Lalo na't konting bagay lang ay napapansin kaagad nila. Sa kabilang banda naman ay binibilang ni Tristan ang litrato ng mga taong susunod na target niya. Malaki ang atraso ng mga sindikatong ito sa pagnanakaw at pagkukopya ng mga produktong galing sa kanila. Ginagawa nilang peke at binibenta sa market dahil mabilis itong maubos kapag nalamang gawa sa Lewis Corporation na pag-aari ng pamilya niya. Boss, may kailangan ka pong malaman. Nakayukong sabi ng isang tauhan niyang kakarating lang. Ibinama niya ang litrato at tiningnan nito. Sabihin mo ng derechahan at mabilis, marami pa akong gagawin. Si Miss Angel po, ang kapatid niyo. Nabastos sa mall ng isang lalaking kasama sa litratong hawak niyo. Sagot nito. Mabilis na napatayo si Tristan habang nakayukom ang kamao. Sino dito? Sabihin mo at na mabigyan ko ng leksyon. Si Fred Adams, boss. Ang isa sa pamilyang inaayawan ng pamilya niyong makipagkooperasyon. Agad niyang tinungo ang labasan ng hideout at sumakay sa kotse niya. Mahigpit ang hawak ni Tristan sa manibela dahil sa nararamdamang galit. Bukod sa pagiging matigas ang puso at walang awa sa kahit kanino, ay nagiging malambot siya pagdating sa pamilya niya. Kaya nga lang ay para maiwasang maging kahinaan sila, ay pinilit ni Tristan na ilayo ang sarili sa mga ito. Kuya! Anong nangyari? Gulat na napatayo ang bunsong kapatid niyang si Angel nang makapasok siya sa bahay. Matiim niya itong tiningnan. Anong ginawa ng bastardong Fred na yun sa'yo? Sabihin mo at mamayang gabi sa party ay gigilitan ko siya ng leeg. Huwag ka nang gumawa pa ng gulo kuya. Ayos lang ako. At yun na mahalaga. Isa pa, magkakapantay lang tayo ng kapangyarihan sa mga Adams. Nag-aalalang sagot nito. Ilang beses na ako nagtitimpi sa pamilyang yun. Ngayon ay gagawa na ako ng kauna-unahang hakbang ko. Malamig na sabi pa ni Tristan. Nang sumapit ang gabi ay nakabihis na ng pang-waitress si Vanes. Handa na siyang magtrabaho sa party na isinagawa ng pamilya niya. Kahit maimpluwensya ang mga taong dumalo at malapit ito sa mga Adams ay hindi nila kinikilala si Vanes bilang kasapi ng pamilya. Kung kaya't gaya ng mga Adams, ay iba rin ang turing ng mga tao sa kanya. Nakatoka siya sa mga inumin, kaya nahihintay lamang siya na may lumapit. Maya-maya ay binigyan siya ng papel galing sa kasamang waitress at nakasulat doon ang table number pati na rin ang inuming gusto ng customer. Ako na muna dito magbabantay. Ikaw na lang magbigay ng mga inumin sa kanila. Sabi pa nito. Sumunod naman si Vanessa at hinanap kung saan ang table. Pagkatapos ay tahimik niyang nilapag ang inumin dahil may kausap pa ito at ayaw niyang makaistorbo. Hindi ito ang inumin na sinabi ko.
Anong klaseng serbisyo ba ang meron kayo rito ha? Singhal ng customer na babae at hinagi sa damit niya ang inumin. Napaatras kaagad si Vanessa. Pasensya na po ma'am. Iyan po ang nakasulat sa order niyo po. Sinasabi mo bang mali ako? Ganun ba? Tumayo ito at nag-aakmang sasampalin siya nang may mauna nang gumawa nito kay Vanessa. Napahawak siya sa muka at nag-angat ng tingin. Sa harap niya ay naroon si Mona na galit ang mga matang nakatingin sa kanya. Wala ka na ba talagang tamang magagawa, Vanessa? Pinapahiya mo ang pamilyang Adam sa ginagawa mo. Sermon nito sa kanya. Hayaan nyo na. Papalitan ko na lang inuming gusto nyo. Biglang sumulpot si Fred at inakbayan siya. Pinisil pa nito ang braso ni Vanessa na nakapagpatindig ng balahibo niya. Pasensya na po ulit. Kasalanan ko. Sisiguraduhin kong tama na ang ibibigay ko ngayon. Yumuko siya sa panghuling beses bago lumayo kay Fred na may ngisi sa mga labi. Nakita ng lahat ang nangyari, ngunit baliwala lang yun kay Vanessa. Halos araw-araw na siyang napapahiya at hindi naman na yun bago sa kanya. Kahit anong pag-iingat ay mukhang malas na ang kusang lumalapit kay Vanessa. Nakatingin lang si Tristan sa waitress na bumalik sa counter ng mga inumin. Narinig niya ang sabi-sabing ampo nito ng mga Adams, ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit ganun makitungo ang pamilyang kumupkup sa dalaga. Anong pangalan ng babaeng yun? Wala sa sariling tanong ni Tristan sa katabing tauhan at nagpapanggap lang na negosyante. Vanessa Adams, boss. Siya ang ampon na ginawang katulong ng pamilyang yan. Tumango naman siya at sinenyasan nitong lumapit doon. Mag-order ka ng inumin at ipahatid mo rito. Siguraduhin mong siya ang lalapit para magbigay. Masusunod po, boss. Sagot nito at umalis. Dahil malapit si Vanessa sa pamilyang Adams, ay siguradong alam nito ang lahat ng baho at maruming gawain ng mga ito. Baka makamit niya ang dalaga para makakuha ng higit na impormasyon kapalit ng kalayaan nito. Heto na po ang inumin niyo, sir. Kung mali na naman ang binigay ko, ipapalitan ko na lang po ulit. Nakayukong sabi ni Vanessa habang nilalagay ang inumin sa harapan niya. Akmang magsasalita si Tristan nang mapansin ang kwintas na suot ng dalaga. Agad siyang nagtaka kung bakit ganun ang simbolo na suot nito. Saan mo nakuha ang kwintas na suot mo? Pag-iba niya ng usapan. Napahawak naman ito sa leeg niya. Sa akin po to noon pa man. Hindi regalo ng mga Adams o kahit kanino. Mas lalong kumunot ang noon niya sa narinig. Papaanong suot ng Vanessa ang kwintas na pagmamay-ari ng pamilya ni Tristan. Gayong isa itong importanteng simbolo na hindi basta-basta ibinibigay. Boss, papalapit si Fred dito. Baka isipin niyang nagsumbong ang kapatid niyo, kaya narito ka. Bulong sa kanya ng katabing tauhan. Mr. Tristan Lewis, mabuti naman at naparito ka. Malaki ang ngiti ni Fred na lumapit sa pwesto nila. Napaatras naman si Vanessa. Excuse me po, babalik na po ako sa counter dahil wala namang problema sa inumin niyo. Marami pa sanang gustong itanong si Tristan patungkol sa pamilyang kinabibilangan niya. Ngunit bumabagabag sa kanya ang kwintas na suot nito. Isa pa ay nandito sa harapan nila ngayon ang kapatid nitong bumastos din sa kapatid niya. Saglit lang ako, Mr. Adams. Aalis na rin ako kapag naubos ko na ang inumin ko. Prenteng sabi ni Tristan. Tumawa naman ito. Bakit ka ba nagmamadali? Kung gusto mo, pag-usapan din natin ang tungkol sa pakikipagsundo ng kumpanya niyo sa amin. Masyado pa ako maraming inaasikaso, Mr. Adams. Mukhang kayo rin dahil lumalago na ang negosyo niyong marumi. Diretsang sagot niya. Iba na yata ang gusto mong iparating. Napalabi pa si Fred. Nandito ka sa teritoryo namin, Mr. Lewis. Mag-ingat ka sa mga salitang bibitawan mo. Mag-ingat ka rin sa mga bagay na ginagawa mo. Tumayo na si Tristan at tinapik ito sa balikat. Baka mamaya, bumulagta ka na lang sa sahig nang hindi mo namamalayan. Dagdag niya pa. Bago pa man maubusan ng pasensya si Tristan ay nilisan niya na ang lugar na yon. Nabiguman siyang kumuha ng impormasyon mula sa mga ito ay nasabi niya naman ang pakay niya. Ang pinakaayaw niya pa naman sa lahat ay ang nagpapanggap. Napaigtad si Vanessa dahil sa narinig niyang pagkabasag ng kung ano sa sala.
Naroon ang buong pamilya ng Adams maliban sa kanyang naglilinis sa kusina. Sa pagkakarinig niya ay galit na galit si Fred kay Tristan, iyong binata na nagtanong sa kanyang kwintas na suot niya. Sa susunod na magkikita ulit kami, makikita ni Tristan ang hinahanap niya. Naggagalaiti sa galit si Fred nang sabihin yun. Pinagkrus ni Mona ang magkabilang braso sa dibdib. Mukhang kinakalaban nga tayo ng mga Levis. Paano si Angel? Akala ko ba gusto mo siyang mapasayo? Kung sagabal si Tristan sa plano, wala akong magagawa kundi gamitin ang kapatid niya. Sagot pa nito. Tumayo naman ang walang pakialam na si Kaloy. Basta, siguraduhin niyo na hindi madudungisan ng pamilya natin. Matagal na panahon tayo naghintay sa ganito. Tandaan niyo yan. Hindi na lamang nakinig pa si Vanessa at umalis na para bumili ng mga pagkain. Wala na kasi siyang lulutuin at baka mapagsabihan na naman siya ni Mona. Mainit pa naman ang ulo ng lahat, kaya nag-iingat siyang hindi makagawa ng bagay na mas lalong ikagagalit nila. Pagkatapos niyang bumili ay napadaan siya sa isang restaurant. Kailanman ay hindi naranasan ni Vanessa ang pakiramdam na kumain sa ganung lugar kahit naman sobrang yaman ng pamilya niya. Ginigipit siya sa pera at nililimitahan ng mga bagay-bagay, kabilang na ang pera. Ay sorry miss, pasensya na. Parang may sumusunod kasi sa akin. Sabi ng babaeng nakabangga sa kanya at tinulungan siyang pulutin ng mga pinamili. Nag-angat ng tingin si Vanessa at napasinghap sa babaeng nasa harapan niya. Ito ay si Angel Lewis, ang babaeng gustong-gusto ni Fred. Imposibleng hindi niya ito makilala dahil ito ang kakumpetensya ng pamilya niya sa negosyo. Ayos lang, kaya ko naman na to. Makakaalis ka na. Nauutal pa siya dahil hindi pa rin makapaniwalang nagtagpo ang landas nilang dalawa. Wag na, ako ang may kasalanan. Pasensya na talaga at nagmamadali ako. Mukhang kinakabahan pa si Angel base sa kilos nito. Hindi sinasadyang napatingin si Vanessa sa hindi kalayuan at naroon si Fred na parang may hinahanap. Agad niyang hinila si Angel patungo sa fire exit katabi ng restaurant. Nagtaka pa ito sa biglaang ginawa niya ngunit hindi naman nagsalita. Kung iniiwasan mo si Fred, huwag kang umalis mag-isa. Delikado kung hindi pa ako nakabangga mo. Sabi na lamang ni Vanessa dito. Ayaw niyang makialam sa ginagawa ng kapatid niya, ngunit kakainin siya ng konsensya kung hahayaan niya itong mandamay ng iba. Kumunot ang noo ni Angel. Paano mo nalamang siya ang dahilan? Sino ka ba? Ako si Vanessa, ang inampo ng mga Adams. Kapatid ko si Fred at alam kong gusto kanyang makuha. Agad na sagot niya. Salamat mauuna na ako. Ngumiti pa ito bago umalis. Saktong nakaalis na si Angel ay nakita ni Vanessa si Fred. Kasama nito ang mga tauhan nito. Napabuntong hininga na lang siya at tumalikod para umalis doon. Alam niyang hindi lang normal na trabaho ang ginagawa ng pamilya niya dahil sa dami ng perang nakukuha nito sa araw-araw. At ngayon ay mukhang nais gamitin ni Fred si Angel para sumang-ayon ng mga Lewis sa pag-iisa nila. Samantala ay hindi naman makapaniwala si Tristan na walang kahit anong nakalap na impormasyon mula sa dalagang si Vanessa. May mga konting detalye tungkol dito noong inampo na siya ng mga Adams, ngunit noong nasa bahay ang punan ay wala talaga. Kuya, may sasabihin ako sa'yo. Boses yun ni Angel na paparating. Bakit ka nagpunta dito? Delikadong lugar na to at hindi para sa'yo. Agad siyang tumayo para dalhin ito sa opisina niya. Maraming bagay na hindi ka nais-nais ang hindi dapat na makita ng kapatid niya. Bilang isang mafia ay normal lang ang mga baril sa kahit anong sulok ng lugar at iba pang mga armas. Ngunit sa kapatid niyang babae ay tiyak na mag-iiba ang reaksyon nito. Si Fred, sinusundan niya na naman ako. Bumuntong hininga si Angel. Mukhang gagamitin niya talaga ako laban sa'yo. Mabuti na lang at niligtas ako ni Vanessa. Yung hindi niya tunay na kapatid. Saglit na nagulat si Tristan, ngunit agad na bumalik sa dating ekspresyon. Kailangan ko rin ng babaeng yun para mapabagsak ang mga Adams. Ibibigay ko ang kalayaang nais niya kung papayag siyang sumanib sa atin. Mukhang imposible, ngunit yun na lang ang natatanging paraan na naisip ni Tristan ngayong wala pa silang nakukuhang ebidensya laban sa mga ito.
Desidido talaga siyang pabagsakin ng pamilyang may balak na magpalago ng negosyong galing sa karumihan. Dahil sa kagustuhan ni Tristan na malaman ang pagkatao ni Vanessa, ay siya na mismo ang nagtungo sa isang bahay ampunan na matagal nang itinayo. Baka doon ay mahanap niya ang pangalan ng dalaga sa listahan ng mga naulila noon. Magandang umaga, Mr. Lewis. Anong maipaglilingkod namin sa inyo? Tanong ng tagapangasiwa ng bahay ampunan. Sasagot sana siya nang mapansin ng isang pamilyar na babae na nakikipag-usap sa isang bata. Tama ang hinala niya. Si Vanessa ito. Kilala mo ba ang babaeng yun? Pagtukoy niya sa dalaga, inaasahang kilala siya ng tagapangasiwa rito. Ah, siya ba? Si Vanessa Adams po. Dumadalaw siya rito linggo-linggo. Sagot naman ito. Kung ganun ay, dito siya nanggaling bago pa ampunin ng mga Adams? Tanong ulit ni Tristan. Nagdadalawang isip pa itong sumagot, ngunit kalauna na tumango. Opo, 15 anyos siya nung kinupkup siya dito. Bigay mo sa akin ang bawat detalye tungkol sa kanya. May gusto lang ako malaman. Tumalikod siya rito at akmang aalis, ngunit humarang naman kaagad ang tagapangasiwa ng bahay ampunan. Hindi namin maibibigay ang hinihiling niyo, Mr. Lewis. Wala kaming record sa kanya simula nang kunin siya ng mga Adams. Marami rin ang nagtatanong sa amin ngunit pareho lamang sagot namin. Paliwanag pa nito. Hindi nagpahalata si Tristan na nagtataka at tumango na lang. Mukhang hindi lang siya ang nagkaka-interes sa dalaga. Gayunpaman ay naghintay lamang siya sa kotse sa labas at inaabangan ang paglabas ng dalaga. Miss Adams! Tawag niya rito at ibinaba ang mirror ng kotse. Pinapasundo ka ng kapatid kong si Angel. Gusto ka daw niyang makita ulit. Dagdag pa niya. Gawa-gawa lang ang rason na yun, ngunit kailangang kumagat ito para maisama niya. Masyadong mainipin si Tristan para maghintay ng sobrang tagal at makuha ang gusto niya. Umiwas naman ang tingin si Vanessa at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi niya na kailangan pang mag-abala. Kapatid ko ang sumusunod sa kanya kaya dapat niya rin akong iwasan. Kapatid mo lang pero hindi ikaw. Tiningnan siya ni Tristan sa blankong ekspresyon. Sasakay ka o bubuhatin pa kita. Agad namang nanlaki ang mga mata ni Vanessa at dali-daling sumakay sa likuran. Lihim na napangisi si Tristan dahil sa reaksyon nito bago pinaandar ang sasakyan. Pinaharurot niya ito sa isang sikretong lugar kung nasaan ang sariling bahay niya. Hindi niya pwedeng dalhin ang dalaga sa headquarters at baka bumaliktad pa ang sitwasyon. Pinaglalaruan ni Vanessa mga kamay habang papasok sila sa bahay nito. Walang kahit isang katulong ang nandun at tanging silang dalawa lang. Ngayon niya lang din naisip na hindi pala siya dapat sumama kay Tristan, gayong kalaban nito ng pamilya niya. Akala ko ba nandito ang kapatid mo? Niloloko mo lang ba ako? Hindi na maiwasan pang itanong yon ni Vanessa. Lumingon naman ito sa kanya. Kung hindi ko pa yun sinabi, tiyak na aalis ka. Gusto ko lang malaman mula sa iyo ang mga maling gawain ng pamilya mo. Sa tingin mo ba talaga ilalaglag ko sila sa katulad mong kalaban ng pamilya namin? Pinag-cross niya magkabilang braso sa dibdib. Isa lamang akong hamak na ampo ng mga Adams, ngunit alam kong isa kang mafia. Alam mo na dapat ang sagot sa itinatanong mong yan. Sa ngayon ay masyado silang maingat, kaya wala akong mahanap na butas. Kailangan ko ang tulong mo, at kapalit nun ay ang kalayaan mo mula sa kanila. Mariing sagot ni Tristan. Dapat sa mga ganitong usapan ay hindi na nakikialam pa si Vanessa. Matinik pa sa rosas ang pamilya niya at malalagot siya kapag nalaman ang ginawa. Kahit naman lumayas ako, hindi nila ako hahanapin. Makikitira lang ako dahil wala akong ibang mapupuntahan. Sabi niya naman. Nilahad nito ang calling card sa harapan niya. Sa bawat impormasyong maibibigay mo sa akin, katumbas nun ang sandamakmak na pera. Kaya kahit umalis ka, kaya mong buhayin ang sarili mo. Kaya kahit na umalis ka, kaya mong buhayin ang sarili mo sa loob ng ilang taon. Impormasyon lang kailangan ko, Vanessa Adams. Napalunok siya habang nakatitig dito. Wala sa sariling tinanggap niya ang calling card, ngunit hindi ibig sabihin noon ay pumapayag na siya sa gusto ni Tristan. Baka isa rin itong patibong at maipit pa siya sa isang mahirap na sitwasyon.
tinanggap pa rin nila ako kahit ganun ang pakikitungo nila sa akin. Humigpit ang hawak ni Vanessa sa calling card nito. Hindi ko magagawang pagtaksila ng mga nagpalaki sa akin. Mahinang sabi niya pa. Mabilis na lumapit sa kanya si Tristan at inangat ang baba niya para magkatinginan sila ng mata sa mata. Ang mapupungay nitong mga mata ay tila binabasa ang isipan niya. Isa kang misteryoso para sa akin. Ang mga mata mo ay pamilyar at mukhang nakita ko na dati. Sabi nito sa baritonong boses. Hindi alam ni Vanessa kung paano siya nakauwi sa bahay nila. Basta lutang ang isipan niya kahit pa napakaraming sermon ang inabot mula kay Mona. Umabot pa sa puntong sinampal siya nito dahil sa hindi pakikinig. Nagre-rebelde ka na ba ha, Vanessa? Pagkatapos ng 6 na taong pinalaki ka namin, ganito ang isusukli mo? Singhal pa ni Mona. Napayuko naman siya. May pinuntahan lang po ako. Wala naman akong balak na umalis. Aba dapat lang. Ang pananatili mo rito ay kabayaran. At yun ay yung pagsisilbi mo sa amin. Dagdag naman ni Kaloy. Huwag niyo na lang siyang pagalitan pa. Tinatakot niyo ang kapatid ko. Singit ng kakarating lang na si Fred. Inis na umalis sa mga magulang nila at kasabay ng paglapit nito sa kanya. Tumindig ang balahibo ni Vanessa sa presensya nito. Sa pamilya nila ay si Fred ang pinaka hindi niya gusto. Nag-iiba ang pakikitungo nito sa kanya, lalo na kapag silang dalawa lang. Sayang naman at kapatid kita. Maganda ka sana. Sabi pa nito sa kakaibang tono at hinawi ang mga buhok niya. Winaksi naman ni Vanessa ang kamay nito. Tumigil ka nga kuya. Marami pa akong gagawin. Bakit ba nag-iinarte ka pa? Alam ko namang gusto mo rin to. Hindi tayo tunay na magkadugo, Vanessa. Nagbago ang ekspresyon ni Fred. Nagkakamali ka. Mananagot ka kay mama at papa kapag sinumbong kita. Paglalakas loob pa niya. Tumawa naman ito. At sino naman sa atin na mas papakinggan nila? Ako ang tunay na anak. Nagsasabi ka man ng totoo. Ako pa rin ang paniniwalaan nila. Nilagpasan siya ni Fred at binanggapan nito ang balikat niya. Napaatras si Vanessa na nakaramdam siyang bigla ang pagkahilo. Naalala niyang nakalimutan niya ang pag-inom ng gamot na binigay ni Mona sa kanya. Kapag nalaman nito na hindi niya nasunod ang pag-inom, ay tiyak na magagalit ulit ito sa kanya. Tinitigan niya ang gamot na nasa mesa. Wala naman siyang sakit, ngunit nakapagtataka at may pinapainom si Mona sa kanya. Ang nasa isip lang ni Vanessa ay baka nag-aalala pa rin ang mga ito kahit papaano. 1 linggo kaming mawawala para sa business trip namin sa Paris. May iwan ka rito sa bahay kasama si Fred. Pagpapaalam ni Mona. Kinabahan ulit si Vanessa sa kadahilan ng ayaw na ayaw niyang makasama ito sa iisang lugar. Ngunit kapag nagreklamo siya ay maging mas malala ang parusa sa kanya. Aalagaan ko na mabuti ang kapatid ko. Mag-enjoy kayo sa business trip, ma. Nakangiting sagot ni Fred sa mga ito. Kapag naging matigas ang ulo ni Vanessa, ikaw nang bahala. Pinasadahan pa siya ng tingin ni Kaloy. Ang nasa isip lang ni Vanessa ay kung paano niya kakayaning makasama ito sa loob ng 1 linggo. Masyadong matagal yon para tiisin niya ang gustong gawin sa kanya ni Fred. Samantala ay prenteng nakaupo naman si Tristan sa harapan ng mga magulang niya para sabihin ang hinala. Ayaw niya pa sana itong ipaalam, ngunit may kinalaman ito sa pamilya nila. Sigurado ba kayong walang ibang binigyan ng kwintas ang pamilya natin maliban sa mga rival? Pagkaklaro niya. Kumunot naman ang noo ng ina niya. Oo naman, sila lang ang pamilyang malapit sa atin. At saka ikaw ang nagpumilit sa amin na ibigay ang kwintas sa anak nila. Ano nga ulit ang pangalan niya? Tukoy ni Tristan sa kababata niyang babae, ang nag-iisang anak ng mga rival. Totoong siyang may gustong ibigay ito sa batang babae. Nangako siya sa sarili noon na kapag tumuntong ito sa tamang edad ay papakasalan niya ito. At ang kwintas na yun ay ang simbolo ng pangako ni Tristan. Ilang beses mo na yung tinanong sa amin, kuya. Pati kami ay hindi na rin namin alam ang pangalan niya dahil tinatawag siya palagi ng prinsesa. Naiinis na sagot sa kanya ni Angel. Ang ampun ng mga Adams. Si Vanessa. Nakita ko noong nakaraan sa party ang suot niyang kwintas. Parehong-pareho ng sa atin. Kalmadong sabi niya.
Agad na napatayo ang ama nila. Anong ibig mong sabihin? Matagal nang patay ang buong pamilya ng rival dahil sa naganap na sunog. 6 na taon na ang nakakalipas. At imposibleng may ibang nakakuha nun, lalo na't naging abo ang lahat ng pinangyarihan. Alam kong nakita ako. Bumuntong hininga si Tristan. Walang ibang nakakaalam kung anong simbolo ng kwintas natin. Imposibleng alam din yun ng mga Adams. Dagdag niya pa. Napasa po na lang sa noo ang kanyang ina. Hanggang ngayon ba, hinahanap mo pa rin siya? Matagal na ang panahon na nakalipas, anak. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan mo. May isang bagay lang gusto kong linawin. Tumayo na rin siya at inayos ang suot niya. Kailangan kong imbestigahan ang buong pagkatao ni Vanessa. Sabi niya bago tuluyang umalis sa bahay nila. Habang nagmamaneho ay nakatanggap ng text si Tristan mula sa tauhan na nakita nito sina Mona at Kaloy sa airport. Kumuha ito ng tiket papuntang Paris. Inutusan niya itong sumunod para malaman kung anong gagawin ng mga ito. Naisip niya ring hindi nito kasama si Fred, lalo na si Vanessa, kaya napatingin ulit siya sa cellphone niya. Walang kahit anong isang text o tawag mula sa dalaga. Kaya naman ay napagdesisyonan niyang maghintay ng gabi at saka dalawin sa bahay nito. Boss, delikado ang ginagawa mo. May mga kamera sa paligid. Nakikita ang sasakyan natin. Sabi ng isa niya pang tauhan na dumating. Nagpalit ng damit si Tristan na siguradong hindi siya makikilala. May inutusan akong ihak ang system dito sa parte ng bahay nila. Pansamantalang hihinto ang kamera kaya makakapasok ako nang walang nakakaalam. Hihintayin ko bang makabalik kayo dito, boss? At saka tayo aalis? Tanong pa nito. Napataas naman ang kilay niya. Hindi tayo aalis hanggat hindi ko daladala ang natitirang babae ng mga Adams. Dumaan si Tristan sa likuran at inakyat ang pader. Nakasuot siya ng sapatos na may matulis na kutsilyo sa ilalim na siyang kakapit para hindi siya mahulog. Nakatakip din ng mask ang mukha niya kung sakaling may tumapat na ilaw doon. Hindi alam ni Tristan kung nasaan ang kwarto ni Vanessa, ngunit may isang bintana lang na bukas ang ilaw. Maingat siyang lumapit doon at sumilip kung sino ang nasa loob. Nang mapansin ng dalagang nagsusuklay ng buhok nito, ay kinatok niya kaagad ang bintana. Sino yan? Napalingon ito sa bintana, kaya agad siyang nagtago. Pinilit niyang huwag makagawa ng ingay hanggang sa lumapit ito at binuksan ang bintana. Mabilis na tumalon si Tristan papasok at tinakpa ng bibig ni Vanessa bago siya makasigaw. Nandiyan ba si Fred sa baba? Kung ayaw mo makita niya tayong dalawa ay huwag kang gumawa ng ingay. Bulong niya rito. Nang matagumpay nang matanggal ni Vanessa ang kamay nito sa bibig niya, ay sinamaan niya ito ng tingin. Ano ba talagang binabalak mo at dinadamay mo pa ako? Ayoko makisali sa gulo niyo, Mr. Lewis. Hinihintay ko ang tawag mo, Miss Adams. Marahang hinaplos ni Tristan ang mukha niya. Ayoko nang pinaghihintay ako. Alam mo ba yun? Kunin mo ang importanteng gamit dito at sumama ka sa akin. Ano? Nahihibang ka na ba? Bakit ko naman gagawin yun? Nandito si Fred at malalagot ako. Sambit ni Vanessa. Doon ay napangisi na siya. Ibibigay ko ang lahat kapag sumama ka sa akin. May pera ka, matitirhan at kahit proteksyon. Pumayag ka lang sa inaalok ko. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi na malaya ni Tristan na kasama niya na pala si Vanessa sa kotse. Sa totoo lang ay hindi ito pumayag, ngunit nang mapansin ng dalawang pasahan nito sa braso, ay dinaan niya na lang sa santong paspasan. Alam niyang kidnapping ang ginawa niya, ngunit naiinis siya kapag naisip na sinasaktan nito ni Fred. May pampatulog ang panyo na ginamit niya sa dalaga, kaya hanggang sa makarating sa sariling bahay ay tulog pa rin ito. Iwan mo na ang mga gamit niya. Siguraduhin mong walang nakasunod sa'yo pagkaalis mo. Bili ni Tristan sa tauhan niya. Mukhang nagising nito si Vanessa kaya napabalikwas ito sa hinihigaan at napatingin sa sarili. Maya-maya ay tumayo ito para lumapit sa kanya. Kung may alitan kayo ng pamilya ko, labas na ako ron, Mr. Lewis. Huwag mo naman akong idamay kung gusto mong maghiganti sa kanila. Sabi ni Vanessa sa nakikiusap na tono. Sinulyapan niya ang mga pasa nito sa braso bago ibinalik ang tingin sa dalaga. Tama ka. Labas ka nga sa galit ko sa kanila. Alam mo ba kung bakit? Dahil gagamitin mo ako laban sa kanila. Sinabi ko na sa'yong wala akong masasabi. Ulit pa nito.
Mali ka. May isang tao akong naaalala sa'yo. Sagot ni Tristan bago lumabas ng kwarto nito. Nanatili ang tingin ni Vanessa sa pintong nilabasan ni Tristan. Napasabunot na lamang siya sa buhok nang makita ang mga dalang gamit. Baka kapag nalaman ni Fred na umalis siya ay isumbong siya sa mga magulang na naglalayas. Gayunpaman ay hindi maintindihan ni Vanessa ang sarili kung bakit wala man lang siyang naramdamang takot kay Tristan kahit nasapilitan ang pagsama niya dito. Bumaba siya para kausapin ulit ito, ngunit napansin niya ang mga pagkain na nakahanda sa mesa. Sinenyasan naman siya ni Tristan na maupo at kumain. Kumain na ako. Pagsisinungaling pa niya. Natatakot siyang baka may nilagay itong kung ano sa pagkain. Kahit pa na wala naman talagang laman ng tiyan niya dahil ayaw siyang pakainin ni Fred. Kung ganun, tumayo ka na lang dyan at panoorin mo akong kumain. Nagkibit balikat pa ito. Napakagat si Vanessa sa labi at kalaunan ay umupo na rin para sumabay sa pagkain. Kadalasan ay mag-isa siyang kumakain kapag nakatapos lamang ang pamilya niya. Ito ang unang beses na may kasabay siya sa hapag. Teka, ang gamot ko. Natigilan din si Tristan sa sinabi niya. Alin? Ito ba? Nagulat man ay tumango si Vanessa. Paano mo nakuha yan? Itinago ko yan sa cabinet ko. Nung nawalan ka ng malay, hinalughog ko ang kwarto mo para maghanap ng impormasyon. Pero wala naman ako nakuha. Ito lang nahanap ko. Para saan ba to? Tanong nito at itinaas ang gamot. Agad naman niya itong binawi. Pinapainom nila sa akin yan pagkatapos kong kumain. Gamot ko raw. Nahihilo ako at sumasakit ang ulo ko kapag hindi nakakainom. Tumango lamang ito kaya nagpatuloy na sila sa pagkain. Bandang 2:00 na yon ng madaling araw at kahit pa naninibago si Vanessa sa lugar ay nakatulog pa rin siya. Napasarap nga yata ang tulog niya at tinanghali pa siya ng gising. Biglang tumunog ang cellphone sa ibabaw ng mesa kaya agad niya itong tiningnan. Akala ni Vanessa ay galing ito sa pamilya niya, ngunit unknown number pala ito. Nang mabasa ang nakalagay ay galing pala ito kay Tristan. Mukhang umalis ito kaya magkakaroon siya ng pagkakataong tumakas. Binilin ka sa akin ni Kuya, kaya dito muna ako hanggang sa makauwi siya. Boses ng isang pamilyar na babae. Napaigtad si Vanessa nang makita si Angel sa pintuan ng kwarto niya. Paano nandito ka? Kailangan ko nang umalis kaya tulungan mo ko. Kahit yun lang ang kabayaran sa ginawa kong pagligtas sa'yo. Mabait naman ang kuya ko. Mas matakot ka sa pamilyang kinabibilangan mo. Banta pa ni Angel sa kanya. Ano bang mapapala niyo sa akin? Marami naman kayong pera at koleksyon para malaman ng gusto niyo. Nalilitong sabi niya. Nagkibit balikat naman ito. Itanong mo yan sa kapatid ko. At saka, hindi lang yun ang pinunta ko rito. Pinakita sa akin ni Kuya ang gamot mo. Anong tungkol sa gamot ko? Napatayo si Vanessa sa kama niya. Hindi normal na gamot ang iniinom mo. Mukhang pinagawa ito dahil wala naman ako nakitang ganon sa ilang taong pagiging doktor ko. Sagot nito. Nabigla siya sa narinig. Papaanong wala kung sa mismong doktor ito nang galing. Sumama pa siya kay Mona sa tuwing may check-up sila. Binibilog mo lang ang ulo ko para sumanib ako sa inyo. Alam kong masama ang trato nila sa akin. Pero hindi naman siguro aabot sa ganon. Tinapik ni Angel ang balikat niya. Sino sa tingin mong bumibilog sa'yo hanggang sa ngayon? Ganon ba sila kabait sa'yo para ipagtanggol mo? Hindi naman sa ganon. Pero sila ang kumukup sa akin sa bahay ampunan. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanila. Mahinang sagot ni Vanessa. Kahit pa ang gamot na ibinibigay nila sa'yo ay pampawala ng alaala mo. Nagiging immune ka sa gamot. Kaya sumasakit ang ulo mo at nahihilo kapag hindi ka nakakainom. Baka mamatay ka pa kapag pinagpatuloy mo ang pag-inom mo niyan. Parang naniga sa kinatatayuan si Vanessa at hindi makapagsalita. Ang iniisip niyang dapat ay baliwalain ang ginagawa ng pamilya niya ay nawala. Parang bigla siyang nagkaroon ng interes na malaman ang totoo. Dahil ngayon ay naguguluhan talaga siya kung ano ang dapat na paniwalaan. Nang sumapit ang tanghali, ay dumating na si Tristan kaya umalis na rin si Angel. Napansin niyang hindi kumikibo si Vanessa
kaya nagtataka siya kung ano ang sinabi ng kapatid dito. Nagulat pa ito ng bahagya sa biglaang paglapit niya. Bumili ako ng prutas. Kainin mo. Nagiging maputla ka na sa kakainom ng gamot. Sabi niya na lang at nilapag sa mesa ang mga dala. Ikaw mismo ang bumili niyan? Gulat nitong tanong. Tinaasan niya naman ito ng kilay. Marami akong tao na pwedeng utusan. Hindi ko hilig ang pamimili. Oo nga naman. Hindi naman halata, boss. Pagdiin ni Vanessa sa bawat salitang binibitawan nito. Gusto na niyang umalis kaagad para sana ay magtrabaho. Ngunit mag-isa lang ang dalaga kaya babantayan niya na lang. Nagdala na lang siya ng mga kailangan niyang tapusin at doon na mismo sa bahay gagawin. Wala siyang plano na isauli ang dalaga sa pamilya nito. May bagay pa siyang gustong kumpirmahin. Anong ginagawa mo? Sino yung mga nasa listahan mo? May utang sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Vanessa sa kanya. Agad siyang napalingon sa likuran niya at sinara ang laptop. Nanlaki pa ang mata ni Tristan na magkalapit ang mukha nila sa biglaang ginawa. Bakit bigla-bigla ka na lang sumusulpot? Napatikim si Tristan bago lumayo sa kanya. Importante ang ginagawa ko at hindi mo pwedeng makita. Doon ka na lang sa kwarto mo. Daig mo pa ang pamilya ko kung ikulong mo ako rito. Basta, kukulitin kita hanggang sa ibalik mo na ako sa kanila. Bali, walang sagot nito. Tumaas naman ang gilid ng labi niya. Ngayon mo subukan ng pasensya ko, Miss Adams. Gawin mo kahit na anong gusto mo dito sa bahay ko. Mukhang tinotoo nga ng dalaga ang sinabi niya dahil hindi makapag-focus si Tristan sa trabaho. Kinukulit talaga siya nito sa pagtatanong at sinasadya pang kunin ang atensyon niya sa pamamagitan ng paggawa ng ingay. Kung ang kapatid niyang si Angel o kahit sino ang gumawa noon ay baka sumabog na siya sa sobrang inis. Ngunit iba sa babaeng ito na mukhang naaaliw pa siya. Mr. Lewis, pagod na ako. Hindi ka ba naiinis sa ginagawa ko o naiirita? Pagod na umupo si Vanessa sa sofa kalapit ng table kung saan siya nagtatrabaho. Nagkibit-balikat lang si Tristan. Akala ko ba hindi ka susuko? Bakit parang ayaw mo na? Ilang minuto pa, ngunit hindi na ito nagsalita. Nang lingunin niya ang dalaga ay nakatulog na pala ito sa sofa. Halatang pagod na ito sa ginawa dahil sa bilis nitong makatulog. Walang nagawa si Tristan kundi buhatin ito papunta sa kwarto niya. Gumalaw pa ito ng konti, kaya dahan-dahan niyang nilagay ang kumot sa katawan nito. Akmang aalis na sana siya nang biglang hawakan ni Vanessa ang kamay niya. Huwag mo kong iwan. May nasusunog. Mainit dito. Hinihigal na sabi nito. Nandito lang ako. Matulog ka na. Sagot ni Tristan at hinaplos pa ang buhok nito. Mama! Papa! Nasusunog na sila! Naiiyak pang sigaw nito. Umawang ang labi niya sa narinig. Naisip niyang baka nananaginip lang ito ng masama, ngunit may parte sa kanyang naniniwala na baka totoo itong nangyari. Baka may nakaraan si Vanessa tungkol sa isang sunog. Nang huminto na ito at nakatulog na ulit ay saka lumabas si Tristan sa kwarto upang magpatuloy sa ginagawa. Tinawagan niya ang isa sa mga tauhan sa headquarters. Halungkatin mo ang balita tungkol sa malaking sunog. 6 na taon na nakakalipas. Seryosong utos niya. Yung kaso ng mga rival ba ang tinutukoy mo, boss? Tanong nito sa kabilang linya. Bumuntong hininga siya. Ayusin niyo ang impormasyong makukuha. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga sa mga Adams. Ilang linggo ang nakalipas at tila nababahala na si Vanessa dahil wala man lang siyang nakuhang text o tawag mula sa mga Adams. Naisip niyang baka hindi na siya importante sa mga ito. Lalo pat ampun lang naman siya ng mga Adams. Gayunpaman ay hindi niya maiwasang maisip na baka may ginawa rin si Tristan sa mga ito. May problema ba? Tristan, kailan mo ba ako iuuwi? Wala ka namang tinatanong sa akin ito mga nakarang araw. Nakakunot noong tanong niya. Umiwas ito ng tingin ngunit seryoso pa rin. Alam nilang nasa sa akin ka ngunit hindi ka man lang nila tinanong sa akin. Gusto mo pa rin bang bumalik sa kanila? Tapatin mo nga ako.
Ano ba talaga ang dahilan kung bakit hinahayaan mo akong manatili dito? Naguguluhan na si Vanessa sa ikinikilos ni Tristan. Para sa isang mafia ay isang hamak na ordinaryong babae lamang siya. Oo nga't ampun siya ng mga Adams, ngunit wala namang espesyal doon. O baka naman gusto talaga nitong tulungan siyang makawala sa poder ng mga pamilyang yon. Ano naman ngayon ang dahilan? Saka ko nasasabihin sa iyong lahat. Sa ngayon, huwag mo munang isipin ang bagay na yon. Pag-iiwas nito sa usapan. Kahit noong una ay ayaw nang maniwala ni Vanessa sa mga Lewis dahil bukod sa kalaban nito ng mga Adams ay ayaw niyang sumali sa alitan ng mga ito. Lalo na ang magkaroon ng koneksyon sa mafia na si Tristan na sa pagkakakilala niya ay walang sinasanto na kahit sino. Bakit kailangan ko pang magbihis? Saan ba tayo pupunta? Nagtatakang pinagmasdan ni Vanessa ang formal niyang suot. Walang pasabing hinila siya ni Tristan palabas ng bahay nito. Sa headquarters, may mga importante akong aasikasuhin kaya sasama ka sa akin. Ha? Kaya ko naman ang sarili ko mag-isa. Sikreto ang lugar niyo at hindi ako pwede doon. Pagtanggi niya pa. Humigpit naman ang hawak nito sa kamay niya. Sa tingin mo ba ihahayaan kitang mag-isa? Kailangan kita sa tabi ko. Kumabog ng malakas ang dibdib niya sa binitawan nitong salita. Sa simpleng kataga na yon ay tila may epekto ito kay Vanessa. Hindi naman sila ganun magkakilala para tratuhin siya ni Tristan ng kakaiba. Nang makarating sa headquarters nila ay natatakot siyang pumasok sa kakaisip na baka may karumal-dumal na krimen sa loob. Yun ang unang beses na nakapasok siya sa lungga ng mga sindikato. Boss, bakit niyo dinala dito ang babaeng yan? Isa siyang Adams. Pagharang ng isa sa mga tauhan ni Tristan. Napayuko siya at nag-aambang umalis. Ngunit mahigpit ang hawak nito sa kamay niya na para bang ayaw bumitaw. Wala siyang kinalaman sa kanila. Kasama ko na si Vanessa ngayon. Maotoridad sa boses nito na nagpaangat sa mukha niya. Dumaan sila sa lugar na maraming kulungan. Sa loob nito ay may nakakulong at ang iba sa kanila ay namumukaan ni Vanessa dahil kasosyo ito ng pamilya niya. Anong ginawa niyo sa kanila? Bakit kinukulong niyo sila rito? Naguguluhan na inilibot niya ang paningin sa buong kwarto. Mas mabuti na rin yan kaysa patayin ko sila. Malaki ang atraso nilang lahat sa akin. At mukhang wala kang kaalam-alam sa karumihang ginagawa nila para makakuha ng pera. Paliwanag pa ni Tristan. Hinawakan ni Vanessa ang braso nito para huminto sa paglalakad. Hindi ba't marumi rin ang ginagawa mo? Nagkukulong kayo ng mga tao at hindi maglalayong pumapatay din. Kaya anong pinagkaiba niyo sa kanila? Marumi sila magnegosyo. Nagnanakaw, nanguuto, gumagamit ng koneksyon alang-alang sa pagkuha ng perang hindi sa kanila. At ako, binibigyan ko lang ng hustisya ang mga inosenteng na biktima nila. Nakapamulsa itong humarap sa kanya. May mga otoridad naman para mag-asikaso nun. Kailangan pa bang ikaw ang gumawa? Tanong niya. Tumawa si Tristan at ginulo ang buhok niya. Huwag kang basta-basta magtitiwala sa kahit kanino. Hindi dahil bilog ang mundo, ay hahayaan mo rin ang sariling mabilog ng iba. Doon ay napaisip si Vanessa. Sinasabi mo bang hindi rin kita dapat na pagkatiwalaan? Pinapaghirapan na makuha ang tiwala. Huminto muna ito sa pagsasalita bago kinuha ulit ang kamay niya. At sisikapin kong makuha ang sayo. Pilit na nilalagay ni Tristan ang atensyon sa trabaho, ngunit kapag nakikita niya ang dalaga sa harapan niya ay unti-unti siyang nawawala ng focus. Hindi rin kasi niya maiwasang mabighani rito kahit pa hindi sigurado sa tunay na pagkatao nito. Gayunpaman ay wala na siyang pakialam doon. Sa tuwing naaalala niya ang munting kababata kay Vanessa ay mas tinutulak niya ang sariling mapalapit dito. Narito na mga hinihingi mong impormasyon, boss. May bago kaming nakuhang clue sa sunog nung 6 na taon nang nakakalipas. Sambit ng kanyang tauhan. Sinenyasan niya itong ibigay ang mga papeles kasama ang mga litrato. Naikuyom ni Tristan ang mga kamao nang maalala kung paano nasunog ang resort kung saan nagbabakasyon ang mga rival. Kailangan ko ng mainam at detalyadong paliwanag. Malamig niyang sagot. Bumuntong hininga ito. Yung driver na kinuha ng pamilyang rival ay kasabwat ng mga Adams. May isang recording na nakita sa kotse nung kalagitnaan ng pag-iimbestiga.
At dahil nakuha ito ng mga otoridad ay binayaran na lang sila ng mga Adams para ibigay yun sa kanila. Sambit ng kanyang tauhan. Anong ginawa ng driver sa kanila? Siya ba ang may pakana ng sunog sa resort? Tanong ulit niya. Lahat ng nandun sa resort kasama ang may-ari ay binayaran ng mga Adams. Set up ang lahat at nakatakda ng mangyari ang sunog nung gabing yun. Nakita ang buto ng mag-asawang rival sa loob ng resort maliban sa anak nito. Lumingon ang tauhan niya sa kumakain na dalaga na di kalayuan sa pwesto nila. Pinalabas nilang patay na ang anak nito, ngunit buhay pa talaga ang bata at nakoma ng 2 buwan. Nawala ang buong alaala nito kaya yun ang tsansa para kunin siya ng mga Adams. Dagdag pa nito, agad na napatayo si Tristan sa katotohanang narinig. Ibig mo bang sabihin ay pinalabas lang nilang ampun si Vanessa at ginawang Adams para pagtakpan ang katotohanang buhay ang nag-iisang tagapagmana ng mga rival? Tama ka, boss. Tumango ito. Malaki ang nakuha nila dahil ang mga kumpanyang hawak ng mga Adams ay pagmamay-ari ng mga rival. Dapat ay si Miss Vanessa ang hahawak nun, ngunit nasa pangangalaga siya ng mga ito. Ihanda mo mga ebidensya. Magkakaroon tayo ng isang malaking revelasyon. Seryosong sabi pa ni Tristan at tumayo na. Saktong lalapit sana ang dalaga nang bigla itong bumulagta sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Tristan at agad na lumapit para daluhan ito. Hindi niya alam kung anong nangyari, ngunit namumutla si Vanessa. Ihanda mo ang sasakyan sa labas! Pupunta tayo sa ospital ni Angel! Utos niya sa kabinuhat ito palabas ng headquarters. Hindi ako makahinga. Nangihinang sabi ni Vanessa sa maliit na boses. Nag-aapoy sa galit ang mga mata niya habang naglalakad, kaya ang mga tauhang nakakasalubong ay umiiwas ng tingin. Ganon sila katakot kapag nagagalit si Tristan. Maayos itong makitungo sa mga kasamahan, ngunit nawawala ito sa sarili kapag nakakaramdam ng matinding galit. Nanginginig pa ang mga kamay ni Tristan habang karga ang katawan ni Vanessa na wala ng malay. Maya-maya ay sumalubong ang kapatid niyang nagtataka. Kuya, anong nangyari sa kanya? Gulat nitong tanong. Napahilamos naman siya sa muka. Hindi ko alam. Dalhin mo siya sa isang pribadong kwarto at doon mo tingnan ang kondisyon niya. Sige, sumunod na lang kayo. Sagot ni Angel at umalis na para sumunod sa mga nurse na umalalay sa higaan ni Vanessa. Boss, ano nang gagawin natin ngayon? Ipagpapatuloy ba natin ang plano? Tanong naman ang tauhan niya. Nandidilim pa rin ang mukha niya habang naaalala ang kondisyon ng dalaga. Magpadala ka ng mga tauhan na magbabantay sa kwarto niya. Ipaalam mo rin sa mga Adams ang nangyari sa sinasabing anak nila. Tinungo ni Tristan ang kwartong pinagdalhan ni Vanessa. Kakatok na sana siya ng pinto ngunit agad din naman tong bumukas at bumungad si Angel. Sinenyasan siya nitong pumasok sa loob bago isinara ulit ang pinto. Lumalabas na mga side effects ng iniinom niyang gamot dahil tinigilan niya na ito. Madalas na ang pagsakit ng ulo at pagkahilo niya. Pagpapaalam nito, ang kinikilala niyang pamilyang dahilan ng lahat. Sisiguraduhin kong hindi na nila malalapitan si Vanessa pagkatapos nito. Nanggagalaiti sa galit na sambit ni Tristan. Napailing na lamang si Angel. Maaalala niya ang nakaraan, kuya. Kung talagang siya nga ang kababata mo noon, ano nang gagawin mo? Kagaya ng ipinangako ko sa kanya noon, tutuparin ko yun. Nilapitan niya ito at hinawakan ng kwintas na suot ng dalaga. Hanggang suot niya pa to. Alam kong ipagpapatuloy ko ang pinag-usapan namin. Papakasalan ko pa rin siya. Kuya, hindi niya pa alam ang katotohanan. Tiyak na may bibigla siya. Mahina siyang hinampas ng kapatid sa balikat. Wala nang atrasan ng lahat. Gagawin niya ang kahit ano basta makuha niya lang sa puder ng mga Adams si Vanessa. Tama na ang 4 na taong paghihirap nito sa kanila. Sa oras na tumapak ang pamilyang ito sa teritoryo niya ay hindi siya magdadalawang isip na pagbayari ng mga ito. Napahawak si Vanessa sa ulo niya nang magising sa hindi pamilyar na kwarto. May monitor sa gilid at dextrose sa kamay niya, kaya doon niya napagtantong nasa ospital na pala siya. Ayos ka lang ba? Gusto mo ng tubig o kahit na ano? Sunod-sunod na tanong ni Tristan sa kanya. Wag na, sagot ni Vanessa kahit nanunuyo na ang lalamunan niya. Magkakilala ba tayo dati?
May napanaginipan kasi akong isang lalaki. Kasing kulay ng mga mata mo. Alam niyang hindi dapat tinatanong yun ng biglaan. Ngunit simula na magising siya, ay parang may nag-iba. Na kaya hindi siya makaramdam ng kaba o takot kay Tristan dahil sa hindi maipaliwanag na koneksyon nila sa isa't isa. Marami kang dapat na malaman. Kapag nakalabas ka na rito, hindi na ako magdadalawang isip na sabihin sa'yo. Sagot lamang nito. Magsasalita pa sana si Vanessa nang bumukas ang pinto at iniluwa noon ang mga Adams. Kasunod nito si Angel na hindi maipinta ang muka. Vanessa! Ano naman bang nangyari sa'yo? Naiinis na bungad ni Mona. Hindi mo man lang ba tatanungin ang anak mo kung ayos lang ba siya? Sarkastikong tanong ni Tristan dito. Matalim ang tingin na ipinukol ni Fred sa kanya. Nasa'yo naman pala ang kapatid ko. Ano, pinagbili niya ang sarili sa'yo? Ganun ba karuming babaeng tingin mo sa akin? Itinuring kitang kapatid, pero ikaw pa mismo ang bumabastos sa akin. Hindi na napigilan pa ni Vanessa ang tinatagong emosyon. 3 linggo na ang nakalipas simula nang mawala ka sa poder namin. Sino ka ba para hanapin? Tanong naman ni Kaloy. Alam niyong hindi ordinaryong babaeng inampun niyo, Adams. Kung wala siya ay wala rin kayo sa kinatatayuan niyo ngayon. Singit pa ni Angel. Napasinghap ang mga ito at pati na rin si Vanessa. Mukhang may bagay talagang hindi niya nalalaman. Kapag pinipilit niya namang intindihin ay sumasakit lamang ang ulo niya. Ano bang pinagsasabi niyo? Makasang kaba sa mukha ni Mona. Magkano ang babayaran dito sa ospital? Iuuwi na namin siya. Tumingin si Tristan sa gawin niya at binigyan naman siya ni Vanessa ng isang makahulugan na tingin. Mas dumoble ang kaba niya ngayon na baka may gawin itong masama sa kanya. Unti-unti nang sumasagi sa isip niyang hindi siya tinatanggap ng mga Adams bilang parte ng pamilya. Hindi bagay si Vanessa para basta-basta na lang na ibigay. Sa akin na siya simula ngayon. Si Tristan na mismo ang sumagot para sa kanya. Ano? Kunot noong lumapit si Fred. Kapatid ko siya at kami ang pamilya niya. Wala kayong karapatang makialam. Dagdag pa nito. Umalis na kayo! Lahat sila ay napatingin kay Vanessa. Kung wala naman pala kayong pakialam sa akin, mas mabuting wag na kayong magpumilit na kunin ako. Ilabas niyo sila. Utos ni Tristan sa mga tauhang nasa labas. Nagpupumiglas pa ang mga ito at nagpakawala ng isang salitang may pagbabanta. Lumabas din si Angel, kaya sina Tristan at Vanessa na lang ang nanatili sa loob. Nagkatinginan pa silang dalawa, ngunit si Vanessa ang unang umiwas ng tingin. 3 araw simula nang makalabas siya sa ospital ay sinabi ni Tristan sa kanya ang lahat. Noong una ay mahirap na paniwalaan. Sa puso ni Vanessa ay tinuring niya ang mga Adams na sariling pamilya kahit malayong ganon din sila. Sabihin mo sa akin kapag sumakit na naman ang ulo mo. May binigay na vitamins si Angel para sa'yo. Bili ni Tristan sa kanya. Simula nung una magpahanggang ngayon ay naroon pa rin ito sa kanya. Na kahit hindi niya pa naaalala ng lubusan ng nakaraan, ay nakaabang lang ito sa tabi niya. Salamat. Ayos na ako. May maluluto ka ba dyan? Ipagluluto kita. Pagre-representa niya pa. Tumaas ang gilid ng labi nito. Aalagaan mo rin ba ako kapalit ng pagtira mo dito sa bahay ko? Kung kapalit ang hinihiling mo, ayos lang din na maging katulong ako rito. Suwestyon ni Vanessa. Tumalikod siya para maghanda ng lulutuin nang may maramdaman siyang presensya sa likuran niya. Nanigas siya sa kinatatayuan na mapagtantong nakasandal na pala si Vanessa sa matipunong dibdib ni Tristan. Masyado kang espesyal para maging katulong lang. Mabilis siya nitong pinaharap sa kanya. Ayaw mo bang maging asawa ko na lang? Sira ka ba? Hinampas niya ito sa dibdib na mas lalong ikinangisi nito. Maghanap ka na lang ng ibang aalukin mo. Ginugood time mo lang ako eh. Ang isang mafia ay hindi marunong magbiro. Nandito ka sa teritoryo ko, kaya akin ka na. Mahuhulog ka rin sa akin, Vanessa. Mariing sabi ni Tristan. Sa puntong yun ay lumakas ang tibok ng puso niya na animoy nakikipagkarera. Hindi niya mawari kung bakit gano'n na lang ang reaksyon ng puso niya sa tuwing magkalapit sila ni Tristan. Lalo na ngayong parang hindi na normal ang pagtira niya sa bahay nito. Sumagi rin sa isip ni Vanessa na nagiba na ang pakay nito sa kanya. Naniniwala siyang parte ng nakaraan niya si Tristan dahil hindi siya makaramdam ng ganun kung hindi.
Naniniwala rin si Vanessa sa mga sinasabi nito. Subalit kailangan niya pa ring maalala ang lahat. Ah, ang sakit! Napahawak siya sa ulo nang maramdaman ang pagkirot nito. Iba't ibang imahe ang pumasok sa isip niya. Mga senaryo sa mga nakaraan na unti-unting bumabalik at nagiging malinaw. Nang idinilat ang mga mata ay napahawak siya sa dibdib habang pinagpapawisan. Vanessa, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Tristan habang hawak ang magkabilang balikat niya. Nanginginig siyang tumingin sa mga mata nito. Bumabalik na ang mga alaala ko. Lahat. Ang nakaraan. Sinabi ko naman sa'yo huwag mong pilitin. Makakasama sa kondisyon mo. Bumuntong hininga ito at inalalayan siyang makaupo sa kama. Ang mga Adams, magbabayad sila sa ginawa nila sa akin at sa pamilya ko. Mahigpit ang kapit ni Vanessa sa damit ni Tristan habang nangingilid ang mga luha. Agad naman siyang dinaluhan ito para yakapin. Tutulungan kita sa hustisyang hinahanap mo. Nandito lang ako. Isang malaking party na naman ang magaganap para sa pagbabalik ng malakas na negosyo ng mga Lewis. Dadalo si Tristan at ang pamilya niya kasama na rin si Vanessa. Inimbitahan niya ito dahil hindi rin mawawala ang pangungulit ng kapatid niyang si Angel na palaging nakadikit sa dalagang gusto niya. Bago pa nagsimula ang lahat ay pinakilala niya sa mga magulang si Vanessa. Bilang kababata niyang matagal nang nawala at nag-iisang anak ng pamilyang malapit sa kanila. Masaya kami at buhay ka nga, iha. Hindi talaga sumuko si Tristan, mahanap ka lang. Nakangiting sabi ng ama niya. Tumikim siya at pasimpleng pinandilatan ito ng mga mata. Nasa party tayo kaya iba naman ang pag-usapan natin. Pagkatapos nito ay babalik ulit ako sa headquarters. Hindi ka ba napapagod sa pagtutugis ng mga sindikato, kuya? Marami naman tayong mga kumpanya ngunit pinili mong maging mafia. Naguguluhang sabi ni Angel. Para namang hindi niyo alam ang dahilan kung bakit siya pumasok sa mundo ng mga mafia. Sumulya pang ina niya kay Vanessa na siya namang natigilan. Po? Anong ibig niyong sabihin? Nalilitong tanong nito at tumingin sa kanya. Muli ay tumikim si Tristan. Asikusuhin niyo ang mga bisita. Magpapaiwan lang kami rito. Ginawa niyo yung palasot upang matigil na ang mga ito sa pagbubuking sa kanya. Napatawa na lang siya sa dahilan kung bakit napasubo siya sa ganitong bagay. Nagawa niyang pagbayari ng ibang sindikato sa mga maling gawain, ngunit hindi pa ang totoong salarin. Napaka-unfair mo naman. Halos buong pagkatao ko alam mo na at wala akong sekreto na tinatago sa'yo. Pero ikaw naman ang naglilihim sa atin. Sinamaan siya ng tingin ni Vanessa. Lumapit siya ng konti at pinitik ang noo nito. Siguro naman hindi ka manhid para hindi maramdaman ang mga pinapakita ako sa'yo. Hindi pa rin ba malinaw na ginagawa akong lahat ng to para sa'yo? Magsasalita pa sana siya nang biglang dumating ang mga Adams. Taas noo itong nakatingin sa kanila na parabang walang ginawang kasalanan. Akala siguro ng mga ito ay wala pa rin silang nakukuhang impormasyon. Masyado mo kaming pinapahanga, Vanessa. Nakuha mo isang walang pusong sindikato. Peking ngumiti si Fred habang pumapalakpak. Ano pa nga bang inaasahan natin sa babaeng ito? Wala na ngang utang na loob, ay natuto pa ring lumandi. Pambibintang pa ni Mona. Ipinagtatanggol niya pa sana ang dalaga, ngunit bigla na lamang itong tumayo at kusang hinarap ang mga Adams. Akala niyo ba ay habang buhay niyo na ako makukulong sa hawla? Tandaan niyo, kukunin ko ang lahat ng nawala sa akin. Walang kahit isa na matitira sa inyo. Tumayo na si Tristan at hinapit ang bewang nito palapit sa kanya. Ang sino mang bumangga sa mapapangasawa ko ay kalaban ng mga Lewis. Humanda kayo sa magiging kapalit. Matapang na sambit ni Tristan. Wala kang alam. Gumagawa lang sila ng istorya para mapaniwala ka. Hindi ikaw ang tunay na rival. Dinuro pa siya ni Kaloy. Pagak na natawa si Vanessa. Paano mo na lamang isa akong rival kung hindi ko naman sinabi sa inyo? Ang pangit niyo naman magpanggap. Simula sa araw na to, ipapaalam namin sa lahat ang buhay na nag-iisang tagapagmana ng mga rival. Maghintay lang kayo. Sinenyasan ni Tristan ng mga gwardya upang kaladkarin ng mga ito palabas. Nagbubulungan na ang lahat dahil sa mga narinig sa kanila. Sinadya niyang papuntahin ang mga Adams para ipaalam sa lahat ang kabulistugan na ginagawa ng mga ito. Hindi niyo makukuha ang pinaghirapan namin! Pahabol pa ni Mona. Isang simpleng ngiti ang iginawa ni Vanessa sa mga ito.
Salamat sa pananatili sa tabi ko. Pangako, kapag tapos na ang lahat, saka natin pag-uusapan kung anong meron sa atin. Kinaya kong maghintay ng 6 na taon para sa'yo. Baliwala lang sa akin ang ilang linggo, kahit buwan pa. Masuyong sagot niya dito. Naging matagumpay ang pagpapakilala ni Vanessa sa industriya ng pagnenegosyo. Mabilis siyang umangat dala ang apelyidong Raval at hindi na Adams. Nalinis niya na ang pangalan at nabigyan ng paliwanag ang trahedya sa nakaraan. Gayunpaman ay kahit nakuha niya na ang nais, ay hustisya sa kamatayan ng mga magulang ni Vanessa ang hinihintay niya. Magandang araw, Mr. Val. Pwede ba akong pumasok? Kinatok pa ni Angel ang pintuan ng opisina niya kahit nakabukas naman ito. Napailing siya habang natatawa. Ano na naman ang gusto mong sabihin, Doc Lewis? Akala ko ba maraming pasyente sa ospital? Totoo naman yon. Kaso nga lang, pinabibigay ni Kuya. Nilapag nito sa harapan niya ang isang malamig na inumin at may nakasulat pang, "Have a good day." Napangiti na lamang si Vanessa. Mukhang inabala ka na naman ng kapatid mo. Huwag kang mag-alala at pagsasabihan ko siya. Ewan ko ba doon? Inaaraw-araw na lang pagbibigay ng kung ano-ano. Sige, alis na ako ah. Kumaway ulit si Angel bago ito tuluyang lumabas sa opisina niya. Habang inaayos ni Vanessa ang bagong buhay niya ay hindi nawawala si Tristan sa pagbibigay ng suporta. Nahulog na nga rin ang loob niya sa ilang buwan tong pagkakasama. Kaya nga lang ay kailangan niya munang ayusin ng mabuti ang lahat bago siya magtapat dito. Hapon pa lang, ngunit nakatanggap na ng isang tawag si Vanessa mula sa tauhan ni Tristan sa headquarters. Umalis daw ito papunta sa kumpanya niya, ngunit may mga armadong lalaki na humarang sa daraanan nito. Nahanap niyo na ba si Tristan? Kailangan natin siyang iligtas. Nagpapanik na sabi ni Vanessa. Tumango naman ang mga tauhan nitong sumundo sa kanya. Nasa isang abandonadong lugar sila. Natrack na namin ang lokasyon ngunit delikado kung sasama pa kayo. Hindi! Kasalanan ko kung bakit pinupuntirya nila si Tristan. Ako dapat ang managot at hindi siya. Pagpupumilit niya pa. Wala itong nagawa kundi ipagmaneho siya sa nasabing lugar. May ibang mga sasakyan na nauna at nakasunod din sa kanila kung sakaling may mangyari. Ang nasa isip lang ni Vanessa ay ang mga makitang ligtas si Tristan. May mga kasamahan tayong dumaan sa likuran. May higit 100 armado ang nasa loob ng abandonadong building. Sabi pa nung isa nilang kasamahan. Palibutan niyo ang buong lugar. Yung iba ay dadaan sa harapan at ang iba naman ay akyatin niyo ang pinakatuktok ng palapag. Utos na mga kasama ni Vanessa. Napahawak siya sa dibdib niya nang makarinig ng putok ng baril sa loob. Dumaan ang matinding takot sa kanya at naisip na baka may nangyayari na sa loob. Nangihina namang inangat ni Tristan ang muka sa isang lalaking nakangisi sa harapan niya. Walang iba kundi si Fred. Alam niyang hindi basta-basta bibigay ng gano'n ang mga Adams kaya naghanda siya sa mga gagawin nitong paghihiganti. Kaya mo pa ba, Tristan? Wala ka bang balak sumuko at ibalik sa lahat ang dati? Tumatawang tanong nito. Pagak naman siyang natawa. Mukhang nababalo ka na rin yata simula nang sinabi ng kapatid kong ayaw niya sa'yo. Bakit mo ba pinipilit ang mga bagay na simula pa lang ay hindi na naging sayo? Hindi nagdalawang isip si Fred na itutok ang baril sa paa niya dahilan ng malakas na pagsigaw ni Tristan sa sakit. Kailangan niyang tiisin to alang-alang sa kapakanan ni Vanessa. Isang hamak na babae lang ang gusto mo. Ang mahinang anak ng mga rival. Paano mo nagawang ibuwis ang buhay para sa babaeng yun? Sarkastiko nitong tanong sa kanya. Napakagat si Tristan sa labi habang pilit na kumakawala sa pagkakatali sa katawan niya sa upuan. Masyado nang marami ng pinagdaanan niya. Mas gugustuhin kung ako na lang maghirap kaysa si Vanessa. Kasabay noon ay sunod-sunod na putukan ng baril sa labas. Nakuha nito ang atensyon ni Fred na nagtataka sa nangyayari. Habang si Tristan naman ay pasimpleng nilabas ang tinatago niyang kutsilyo sa likuran para kalasin ang pagkakatali ng mga kamay. Natuntun tayo ng mga kasamaan mo. Hindi ko hayaang makawala ka ng basta-basta. Galit na sambit nito at kinasa ang baril bago lumabas. Ilang minuto pa ang nakalipas at nakawala na rin si Tristan ngunit maraming dugo ang nawala sa paa niya kaya nahihirapan na rin siyang maglakad. Mabuti na lang at dumating na ang ibang mga tauhan niya kasama si Vanessa. Tristan! Pasensya na. Kasalanan ko to. Hindi ka na dapat nadamay pa.
Naiiyak pa na sabi ni Vanessa. Inalalayan siya ng tauhan ng kanang kamay niya. Boss, kailangan na kayong madala sa ospital. Namumutla ka na. At sino naman nagsabing makakaalis kayo rito ng buhay? Pumasok ulit si Fred na ngayon ay may hawak ng kutsilyo. Tumigil ka na, Fred! Sinasabi ko sa'yo, mabubulok ka sa kulungan hanggang sa mamatay ka! Sigaw ni Vanessa dito. Hinarangan sila ng iba pang mga tauhan ni Tristan para protektahan. Nangihina na rin siya ay unti-unti nang bumibigay ang mga mata niya. Nang biglang may yumakap sa kanya at sa amoy na yun ay napagtanto niyang si Vanessa ito. Huwag kang bibitiw. Please. May mahalaga pa akong sasabihin sa'yo. Huling narinig ni Tristan bago nandilim ang paningin niya. Isinugod kaagad nila sa ospital si Tristan. Walang tigil sa kakaiyak si Vanessa at pilit na sinisisi ang sarili. Mabuti na lang at dumating ang tinawagan niyang pulis kaya nahuli na ang nababaliw na si Fred. Kanina pa siya pabalik-balik ng lakad habang naghihintay na lumabas ng kwarto si Angel. Ito ang nagrepresentang tumingin sa kapatid, dala na rin ang pag-aalala. Vanessa! Iha! Nasaan ang anak ko? Nasaan si Tristan? Naiiyak na tanong ng ina nitong kakarating lang. Hinagod naman ito ang likuran ng asawa. Kumalma ka lang. Malalagpasan din ni Tristan ang nangyari. Maghintay lang tayo sa paglabas ni Angel. Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Kung sana hinarap ko na lang ito na mag-isa, hindi na sana nangyari ang ganito kay Tristan. Naiiyak namang sagot niya. Wala kang kasalanan, Iha. Ginawa yun ng anak namin para sa'yo. Ganun niya pinanindigan ang pananatili sa tabi mo bilang taga-protekta sa'yo. Mahigpit na hinawakan ng ina nito ang kamay ni Vanessa. Doon siya mas lalong napaiyak. Walang ibang ginawa si Tristan kundi ang bantayan siya at panatilihing ligtas siya sa kahit na ano. Ngunit ang isang kagaya niya ay palaging naglalagay dito sa kapahamakan. Hindi man lang niya magawang protektahan si Tristan sa kahit na anong bagay. Ayos na si Kuya. Lumabas mula sa kwarto si Angel pagkatapos ng 1 oras at kalahati. Hintayin na lang natin siya na magising. Kailangan niya pang maobserbahan. Magaling kang ginawa mo, anak. Ipinagmamalaki ka namin. Binigay ni Angel ang isang mahigpit na yakap mula sa ama nito. Masyado ng malalim ang gabi at nakauwi na ang mga ito maliban kay Vanessa na nagpumilit na magbabantay. Binuhat niya ang responsibilidad sa pag-aalaga kay Tristan hanggang sa magising ito. Yun lang ang tanging makakapagpagaan ng pakiramdam niya. Pipikit na sana ang mga mata niya dahil sa antok na nararamdaman niya nang gumalaw ang kamay nitong hawak niya. Mabilis siyang napatayo para tingnan ang kondisyon nito. Tristan, gising ka na ba? Teka lang ha, tatawag lang ako ng doktor. Nagmamadaling sabi niya. Tatalikod na sana si Vanessa nang bigla nitong hinawakan ang kamay niya. Dito ka lang muna. Gusto kong nandito ka sa tabi ko habang nagpapahinga ako. Alam mo ba kung gaano mo ako pinag-alala? Nagsimula na namang manubig ang mga mata niya. Kapag inulit mo pa yun, tatamaan ka talaga sa akin. Hindi mo ba alam kung gaano ako kinabahan sa nangyari? Kahit nangihina ay nagawa pang tumawa ng mahina ni Tristan. Bakit naman? Huwag mong sabihing umiyak ka sa nangyari. Ayoko nakikita kang umiiyak. Ayaw mo naman pala eh. Eh di wag mo nang ulitin. Akala ko pati ikaw ay mawawala sa akin. Tama na ang mga magulang ko. Hindi ko nakakayanin kung iiwan mo rin ako. Pagtatapat ni Vanessa. Sabihin mo sa akin ang dahilan para maging kumbinsido ako. Narinig kong may sasabihin ka sa akin bago ako mawalan ng malay. Tumaas ang gilid ng labi nito na para bang sinusubukan siya. Tinitigan niya ito sa mga mata. Tristan Lewis, mafia boss ka man o kung ano man, tanggap kita. Pwede mo nang tuparin ang pangako mo sa akin ng mga bata pa tayo. Pumapayag ka na bang pakasalan ako? Gulat na tanong nito. Natatawa namang tumango si Vanessa. Nakakalungkot na mag-isa na lang akong rival. Palitan natin ang apelyido ko. Mas matunog na ang Lewis sa pagkakaalam ko. Kumindat pa si Tristan dahilan ng sabay nilang pagtatawanan. 1 linggo lang ang nakalipas at kinasal kaagad silang dalawa. Naglakas loob pa si Tristan na dalawin nila ang puntod ng mga magulang ni Vanessa.
Sa loob ng ilang taon ay yun ang kauna-unahang nabisita niya ang mga magulang pagkatapos nitong pumanaw. Nakakalungkot man ay natuto si Vanessa na tanggapin ang lahat ngayong pinagbabayad niya na sa kulungan ng mga Adams. Mahal, ayokong mga ako ngunit gagawin kong makakaya para pasayahin ka hanggang sa huling hininga ko. Malambing na sabi ni Tristan at mabilis siyang hinalikan sa labi. Napangiti si Vanessa, iyong tunay at may kasiyahan. Salamat mahal, at dahil sa iyo ay bumalik ako. Ikaw lang tanging sasamahan ko sa hirap at ginhawa. Malambing din na sagot niya sa binata. Kung para sa inyo talaga ang isa't isa, ay hindi kayo susuko sa lahat ng laban. Magkahiwalay man kayo ay gagawa ang tadhana ng paraan para paglapitin ulit ang mga puso nyo. Kay Tristan na naging mafia boss, mahanap lang ang hustisya para sa babaeng mahal niya. At kay Vanessa na naghihintay lang na mabuulit ang lalaking nangako sa kanya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Owned by a Mafia. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!